una sa lahat. Labo ko dyan. Allah Akbar. Bawal na po tumawid doon kasi kapag tumawid po yung may tao, may nakitang taong tumawid po doon is puputukan na po talaga. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Labasan ng SALN, 17 sa 24 na senador, sinapubliko ang kanilang yaman. Lumagapak ang piso sa gitna ng skandalo sa katiwalian, palitan ng piso kontra dolyar, bumagsak sa pinakamababang halaga sa kasaysayan. Bakbakan sa Basilan, mga residente sa tipo-tipo na ipit sa enkwentro ng MILF at mga sundalo. Nagkabakbakan ng mga sundalo at ilang miyembro ng MILF sa bayan ng tipo-tipo sa Basilan. 4 ang sugatan. Live mula sa Basilan, nangunguna sa balita si News 5 stringer Christian Dumabok. Kapatid, paano nagsimula ang enkwentro? Gigi, kwento sa atin ni Basilan Governor Mujib Hataman, pasado alas 7 ng umaga kanina nang umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa barangay poblasyon sa bayan ng Tipo-Tipo, Basilan. Ang nagkaenkwentro ay mga miyembro ng Philippine Army at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Napatakbo sa takot ang mga residente sa lugar matapos ang sunod-sunod na putukan. Panoorin natin ang video. Labo ko dyan. Allah Akbar. La ilaha illallah. Gigi, dahil sa gulo, sinuspende ng Tipo-Tipo LGU ang lahat ng pasok sa eskwelahan at trabaho sa gobyerno. 4 na sibilyan ang nadamay sa bakbakan, isa sa kanila ang kritikal at patuloy na ginagamot sa Zamboanga City Hospital. Sa ngayon, nagkasundong magtigil putukan ang panig ng militar at ng MILF. Pakinggan natin ang pahayag ni Basilan Governor Mujib Hataman. Nag-agree na rin na mag-pull out na yung mga armed group na pumasok sa tipo-tipo. Sa ngayon, kasi ongoing naman ang monitoring namin, pero agreed na back to barak. Gigi? At Christian, ano naging ugat ng enkwentro dyan? Gigi, ayon sa pahayag ng 101st Infantry 3 Red Arrows Brigade, nag-ugat ang gulo sa rido o hidwaan ng mga pamilya o angkan. Ayon kay Governor Hataman, nag-ugat ang gulo sa pagbaril at pagpatay sa Barangay Kagawad at Islamic teacher na si Nadzi Tarahi noong Oktubre 21. 2 sospek ang inaresto sa krimen, pero may isa pa raw na sospek na isang municipal guard na hindi pa nahuhuli. Ang gusto raw ng MILF, isuko sa kanila ang taong ito. Kaya sumugod ang nasa 100 armadong miyembro ng grupo sa munisipyo kahapon. Gigi? At Christian, kumusta ang lagay ng mga apektadong residente? Gigi, bago pa man nagsimula ang putukan kaninang umaga, lumikas na ang ilan sa mga residente sa takot nga na madamay. Sa ngayon, di pa sila pinababalik hanggat hindi tuluyang umaatras ang magkabilang panig. Aabot sa mahigit 2,000 pamilya ang apektado ng gulo. May panawagan naman si Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez. Mga kababayan ko, sana maging mahinahon po tayo. Hayaan po natin na yung rule of law ay manaig sa ating mga kamay. Ang ano po natin is maging mahinahon lang po tayo, kalmado lang po tayo. Tumutulong po yung ating mga brothers MILF na talagang pumunta rin po sa mga area para yung mga grupo na nahandoon ay mapasipay po natin. Yan muna ang latest mula rito sa Basilan. Balik sa iyo, Gigi. Ingat kayo dyan, Christian. Yan ang ulat ni Christian Dumabok, live mula sa Basilan. Sa ibang balita, sumadsad sa 59 level ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong araw. Pinakamababa yan sa kasaysayan. At live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Regina Lee. Reg, ano bang dahilan ng paghina ng piso? Gigi,
tama ka dyan, no? Maraming umabot na sa 59 level kontra dolyar ang peso. In fact, nagsirado ito sa 59.13 today, which is an all-time low. And ito na isa sa mga worst performers, tinatawag na worst performers sa Southeast Asia. Actually, yung peso is matagal nang humihina, simula pa lang nung second half of this year. Pero yung ingay around the corruption investigation, yung flood control investigation, ay hindi rin siya nakatulong. All of this political noise, hindi rin siya nakatulong sa business sentiment sa bansa. In fact, dun sa mga ibang nakausap natin na business leaders, katulad ng sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, sabi nila, they're hearing negative sentiment from foreign investors. And also, yung sanay na sila sa corruption, pero yung scale, yung lawak nitong flood control corruption investigation, pati sila nagulat. They described it to me as beyond anyone's imagination. Bukod dun sa corruption issues, of course, may mga concerns na yung cause nito, yung epekto nito ay magiging mas mahinang economic growth next year. Yun talaga yung ugat ng paghina ng stock market as well as ng peso. Kasi because of all of this noise, because mababawasan yung public spending budget next year, ang kinatatakutan ngayon is baka mag-cause ito ng weaker economic growth for next year. And then also, on the other side of it is malakas din yung US dollar. So hindi rin sila nakatulong, and that's what all these factors combined brought the peso to where it is now, which is at an all-time low nga. Jiggy? At Reg, malaki pala talagang epekto ng issue ng korupsyon sa halaga ng piso, no? At yun nga, yung confidence ng mga investors talagang apektado dahil dyan. Nakaka-apekto talaga, pero ang tanong ngayon is what can the ICI do? Again, that's something that keeps coming up dun sa mga pag-uusap natin, sa mga talakayan natin with our business leaders. Ang sinasabi nila is, okay, negative tong sentiment dito, but what can the ICI do? So a lot of them are cautiously optimistic na because of the ICI investigation na maaaring maayos, maaaring may makita silang prosecutions, may mga mata-charge dito sa kasong ito, and that will go a long way towards restoring investor confidence nga. Ngayon, ang tanong is the peso gonna weaken until 60 to the dollar, which is what a lot of people are worried about right now. And I mean, nobody can forecast it naman talaga, pero ang masasabi ko lang is, traditionally, towards the end of the year, lumalakas ang peso because maraming remittances around that time. And the economy is very heavily reliant on remittances. So a lot of OFWs will send remittances, gagastusin ng mga pamilya nila yung remittances. And then also, may second factor is BPOs, yung mga foreign companies that hire BPO workers here. Of course, may mga year-end bonuses yung mga yan. And then third reason is yung tourism. Towards the end of the year, lumalakas ang tourism natin, mas maraming arrivals. So all of these factors combined are going to help strengthen the peso. So mukhang hindi naman siguro, if ever man tumama ito ng 60, ang sinasabi ng ibang analyst na nakausap natin, baka hindi naman this year, potentially next year na to. Kasi nga, traditionally, lumalakas ang piso towards the end of the year. Jiggy? At sa ordinaryong mamamayan, gaya ko, ay ano bang epekto ng mahinang piso sa ekonomiya? You mean wala kang maraming dollar reserves, Jiggy? No, joking. Pero yung katulad ng sinabi ko, pagka OFW families ka, meron kang kamag-anak na nasa abroad, of course, masaya ka kasi yung papadala sa inyo na pera is mas malaki yung halaga. You'll be able to buy more. Ganun din sa mga BPO workers usually, and ganun din sa mga may mga nasa tourism sector. Pero of course, in general, sa mga katulad natin na earn in peso and spend in peso, that's not going to be good news because of course things will get more expensive. Maaari din makakontribute ito sa inflation. I mean, at the moment, of course, ang Malacanang under si President Bongbong Marcos ay nagsabi na magmo-monitor ang palace in terms of the maximum suggested retail prices ng commodities. Pero remember, hindi ito
price freeze. Iba yung price freeze. Ang price freeze nangyayari lang sa panahon ng kalamidad or sa crisis kung saan ang government ay pinapayagan i-freeze, lagyan ng cap ang prices ng lahat ng bilihin. Pero hindi ito price freeze, ito ay suggestion lamang sa mga merchandisers, sa mga traders na okay, wag niyo naman masyadong taasan yung presyo ng mga common goods, rice, canned goods, milk, yung mga basic goods na binibili ng mga Pilipino. So again, this is just a suggestion, and the impact if lumina pa yung peso is of course we end up paying more. But yun nga, mukhang inaagapan naman ng Malacanang at this stage. Jiggy. At Reg, panghuli na lang, nabanggit mo tourism, remittances, ito yung mga ilan sa mga factors na pwede magpalakas sa piso, pero parang short term. Yung long term na maaring makabawi ng piso ng tuluyan, may nakikita ka ba na ibang mga factors pa? Ang long term talaga dyan, Jiggy, is a reform, no? So, kunyari, with this corruption issue, kailangan natin ng budget reform, which the Congress, Senate, and ICI they're already talking about paano magiging mas transparent ang budget reform para siguraduhin na hindi na mangyayari yung nangyari sa 2025 sa future budgets, katulad ng leakages, hundreds of billions na nawaldas nga through these ghost projects, no? The only answer to that is will Malacanang have the political will to enact all of these reforms necessary in terms of strengthening the institution, pati na rin yung budget. When I say institution, kasama na dyan ang judiciary, for example. Are we going to be able to prosecute anyone out of this corruption controversy, which, by the way, has been described ng a lot of people as the worst corruption scandal in the history of the Philippines. So kasi nga ang laki-laki ng mga amounts na pinag-uusapan natin. So the only answer really here that the investors at yung mga business leaders want to see is, can the Philippines reform its system inside out, top to bottom? Jiggy. Yan pong ulat ni One News Economy Editor Regina Lay, live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Palasyo nilinaw na walang patutupad na price freeze sa mga pangunahing bilihin. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Nilinaw ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi nagutos si Pangulong Bongbong Marcos ng price freeze sa mga pangunahing bilihin. Taliwas yan sa nakasaad sa borado ng press statement sa website ng Presidential Communications o PCO. Ayon kay Castro, inatasan lang ng Pangulo ang DTI na i-monitor ang mga presyo at makipag-ugnayan sa mga manufacturer. Sa press briefing kahapon, wala rin binanggit na price freeze si Castro. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi magkakaroon ng paggalaw sa mga presyo ng mga bilihin bago ang holiday season, inanunsyo ng Department of Trade and Industry o DTI na walang price increase sa basic at prime commodities sa bansa hanggang sa matapos ang kasalukuyang taon. Formal nang ipinasa ng Malaysia sa Pilipinas ang chairmanship at posting ng ASEAN Summit sa susunod na taon. Bago yan, mabibigat ang mga binitiwang salita ni Pangulong Marcos tungkol sa tensyon sa West Philippine Sea. Nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricela Lili. Maricela, ano mga pinunto ng Pangulo sa ASEAN Summit tungkol sa sigalot sa West Philippine Sea? Jiggy, binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng self-restraint pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Sinabi niya yan sa harapan mismo ni Chinese Premier Li Qiang nang dumalo sila sa ASEAN-China Summit dito sa Kuala Lumpur, Malaysia kaninang umaga. Ang sabi ni Pangulong Marcos, kapag hindi tayo nakapag-practice ng self-restraint, delikado ito sa katahimikan ng buong rehiyon, lalo na't ilang taon natin tong iningatan. Nagpahayag din ng pagkadismaya si Pangulong Marcos dahil doon sa wala pa ring tigil na mga insidente na nangyayari sa West Philippine Sea. Hindi rin niya nagugustuhan yung sinasabing nature reserve sa Bajo de Masinloc dahil malinaw daw na paglabag ito sa soberanya ng Pilipinas. Hindi raw ito maikukubli sa paliwanag na isa itong marine environmental protection dahil meron tayong tinatawag na soberanya. At sabi nga ni Pangulong Marcos, bagamat may mga nangyayaring insidente sa West Philippine Sea,
tinitiyak niya na nakahanda pa rin ang Pilipinas na makipagdialogo at manatiling kalmado. Ang makikita daw na malinaw na ebidensya ng pagiging epektibo ng dialogo ay itong provisional understanding ng Pilipinas at ng China pagdating doon sa RORE mission. Nagkaroon din ng bilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos kasama sina Australian Prime Minister Anthony Albanese at sumunod naman ay si New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Alam mo, nagkaroon pa sila ng exchange gift kanina. Nagpalitan sila ng iba't ibang disenyo ng mga medyas. Pero siguro isa rin doon sa pinaka-highlight na nangyari ngayong araw na ito ay yung paglagda sa ASEAN-China Free Trade Area 3.0 upgrade. Importante ito dahil pinaiigting nito yung green economy o yung pagpapanatili o pagkakaroon, pagsuporta sa sustainable products sa buong rehiyon. Yan muna ang latest mula dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Susunod, petisyong kumukwestiyon sa citizenship ni Senator Erwin Tulfo nakabinbin sa Senate Electoral Tribunal. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Nadagdagan pa mga senador na naglabas ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, ilang senador na naglabas ng kanilang SALN at sino dyan ang Team Payaman? Jiggy, 19 sa 24 na senador ang naglabas na ng kanilang SALN. Yan ay matapos luwagan ni Ombudsman Boying Remulla ang restriction sa access sa mga SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Sa 19 na senador na naglabas ng kanilang SALN, pinakamalaki ang net worth ni Senator Mark Villar na nasa 1.26 billion pesos. Sumunod sa kanya si Senator Raffy Tulfo na abot sa higit 1 billion pesos. Base yan sa joint SALN nila na mag-asawang si Congresswoman Jocelyn Tulfo. Sinundan si Senator Raffy ng kanyang kapatid na si Senator Erwin Tulfo na may net worth na higit 431 million pesos. Na may 497 million pesos. Sumunod naman sa kanila si Senator Mig Zubiri na may net worth na higit 431 million pesos. Tumaas daw ang net worth ni Zubiri matapos ibenta ang kanyang share sa Bukidnon Power Corporation at iba pang kumpanya. Sumunod naman si Camille Villar na may 362 million pesos na net worth. Higit 200 million pesos naman ang net worth ni na Senator Ping Lacson, Robin Padilla, Jinggoy Estrada at Lito Lapid. Nasa 188 million pesos naman ang net worth ni Senate President Tito Soto at 137 million pesos naman ang kay Senator J.V. Ejercito. Base rin sa inalabas na SALN ni Senator Pia Cayetano, nasa 128 million pesos ang kanyang net worth, 89 million pesos kay Senator Win Gatchalian, 86 million pesos kay Senator Bam Aquino, 79 million pesos kay Senator Loren Legarda, 49 million pesos kay Senator Joel Villanueva at ang may pinakamababang net worth mula sa mga naglabas ng SALN sa ngayon ay sina Senator Kiko Pangilinan na may net worth na higit 26 million pesos. At sina Senator Risa Hontiveros at Senator Cheese Escudero na may net worth na higit 18 million pesos. Bukod sa pagluluwag sa restriction sa access sa mga SALN, inilabas din ng mga senador ang kani-kanilang SALN dahil sa panawagan ng publiko na magkaroon ng transparency sa gobyerno sa gitna nga sa issue ng korupsyon sa flood control scandal. Nauna na ring ni-request ng News 5 ang SALN ng lahat ng senador ngayong 20th Congress. Sa ilalim ng Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees, dapat kasama ang assets, liabilities at net worth ng mga asawa at mga menor de edad na anak ng opisyal na nakatira sa kanilang pamamahay sa deklarasyon ng SALN. Jiggy? Sino-sino yung mga hindi pa naglalabas ng kanilang SALN?
Jiggy, 5 senador ang hindi pa naglalabas ng kanilang salin. Mapapansing puro mga taga-minority bloc ang mga ito. Yan ay sina Senator Alan Peter Cayetano, Ronald Bato de la Rosa, Bongo, Rodante Marcoleta at Amy Marcos. Wala pang update kung kailan mailalabas ang kanilang salin. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan po ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. May nakabimbing co-warrant of petition laban kay Senator Erwin Tulfo sa Senate Electoral Tribunal o SET na maaring magpatalsik sa kanya sa pwesto. Lumabas yan sa pagdinig ng Senate Finance Committee sa budget ng SET. Isang abogado nagsampa ng petisyon laban kay Tulfo noong July 15. Git ng petitioner, hindi qualified si Tulfo sa kanyang posisyon dahil sa kanyang citizenship. Ayon naman sa senador, handa siyang harapin ang petisyon. Dati na raw nagsampa ng disqualification case laban sa kanya ang parehong abogado nung panahon ng kampanya pero binasura ito ng COMELEC. Lumabas din ang issue sa citizenship ni Tulfo noong 2022 sa confirmation hearing ng Commission on Appointments nung siya'y DSWD Secretary pa. Kinumpirma niya noon na naging American citizen siya noong dekada 80 pero tinalikuran na raw niya ang kanyang US citizenship bago siya umupong DSWD Secretary. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.